Available, I will now announce who is the top performer of our company before. Give a round of applause for Henry Lewis. Tignan mo pre, naging top performer. May bakit naman. Baka nga kabit lang na yung amo natin kaya yung naging Lakas talaga pag may bakit eh, no? Hirap talaga pag success, hirap na pagkompetensya. Third mo yan. Volleyball. Grabe. Okay na ata yan. Hindi ko alam yung pinanggawa. Okay na ba? Tignan mo itong dalawang tong. Nangungula naman sa ginagawa nila. College graduate, tatanga-tanga. Ano yan? Standard ba yan? Hindi nagturo sa inyo yan. Ay, may tinuro sa inyo, kami nga eh. Nagpanahon namin, hindi na kami kailangan turuan. Nagagawa namin yung tamang mga pinagagawa namin. Kayo, college graduate naman din kayo, para kayo mga... Tanong kayo sa amin, hindi nang hulaan sa ginagawa nyo. Ayun ba sa... Hindi ka tamang pag-usap na eh. Tapos ka na ba dyan? Ano ba yung pinagagawa ko? Ba't ganyan yan? Pakigawa nga dito, tapos pagkatapos mong gawin yan, ito uulitin mo to ha. Kasi hindi naman ganyan dapat yun eh. Tapos gawin mo to. Pagkas itong gawin, pagtimpla mo ako ng kape, tapos bili mo ako ng lunch. Pakilinisan na din yung sasakyan ko sa baba ha. Po. Ano yung ginagawa mo? Pagkutapos, yung pinapagawa niyo po. Ilang araw na sa'yo yan ha. Ba't di ka natatapos? Ano bang ginagawa mo dito? Gawin mo nga dito, pakitapos mo ng mabilis. Opo, boss. Tapos pagkatapos mo, tipla mo ako ng kape, then ipagbili mo ako ng lunch. Tapos pasabay na din ang sasakyan ko, pakilinisan sa baba ah. Opo, sir. Bilis-bilis ang yung ginagawa mo ah. Ilang araw na yun sa'yo. Pasensya na, sir. Hi, good morning. So, mag-i-interview lang ako about sa toxic experience nyo sa work. So, can you share one na naranasan nyo sa workplace nyo? Ano po? Siyempre, bago pa lang po kami sa trabaho, marami pa kami walang alam kung ano gagawin namin. So, yung na-experience namin na toxic about sa work namin is yung imbis na tulungan nila kami, marami pa silang sinasabi na pangit sa amin, yun nga, may naririnig namin minsan na sinichismis nila kami na ano daw, hindi daw namin alam anong ginagawa namin. Siyempre, bago pa lang kami, so hindi talaga namin alam anong gagawin. So, dapat as senior, i-guide nila yung mga newbie, hindi yung manlalait pa. Isa sa yung pinaka-toxic na naranasan ko dito, yung kahit hindi ko naman gawain, sa akin yung pinapasa ng boss ko yung mga gawain niya, kahit saka yung mga simpleng gawain na lang, gaya ng pagtimpla ng kape o paglinis ng kotse niya, sa akin pa rin binibigay, kahit hindi ko na po talaga gawain. Hello sir, good morning. So, interview na po kita as a boss sa workplace. Ano yung mga toxic traits ng employee mo na nakikita mo or ikaw mismo nararanasan mo sa kanila? Ako, halimbawa yung kay Kerwin. Inano ko siyang employee of the month tapos babagal-bagal pala. Baka nga kinukuha lang niya yung gawain ng iba natapos na, tapos ipapasa sa akin. Tapos yung sa dalawang bago, college graduate pero tatanga-tanga. Di ko nga alam ba't sinong nag-hire dyan eh. Walang experience, walang background sa ginagawa nila. Paano kaya nakapasok yan? Siguro may mga backer yan dito. Siguro ngayon, ang una kong hahanapin yung mga backer. Baka may kakilala yan sila kaya nakapasok. And Hi everyone. So how does industrial psychology solve this kind of issue, which is toxic workplace? So we will first discuss what is industrial psychology. So industrial psychology, also known as industrial organizational psychology, plays a crucial role in addressing and resolving toxic workplace environments. Here are the ways in which we can contribute to mitigating or resolving this kind of issue. So firstly, psychologists or the scientists who are
doing this kind of an investigation or study in the toxic behavior, attitude, or structural issues with the organization. So, first one is promoting positive leadership. So, in a company, so there will be leaders, there will be bosses na who handles the specific team, like for example, like that. So, to be or to avoid toxic workplace, it should be the leaders first, which, by the way, leader and boss is a different scenario, which means boss, like we have on our past activities or module, that boss is just dictating what to do and just keeps bossing around like that, or having that superiority on the team. So leadership is when a specific leader, or say leader, is the one leading the team or the one who do the things first, so that the team will also follow. So that is one of the crucial role also to avoid toxic workplace. So the second one is improving communication. So on the team, their communication is the key for that. So also the teams will be improving if they are communicating well with their leaders and how they've been treated and how they can improve, like for that, so that if there's something wrong in terms of their leadership or in terms of how they approach you, once you communicate well, then they could change that and make yourself more comfortable also.